Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kapatid, mga ka-Love and Care. Nandito na naman po tayong muli sa bahay na tinutuluyan nila Tatay Roger. Kung maalala po ninyo, siya po yung ibinlog natin. Tinutulak lang ng anak na naka-wheelchair mula Laguna hanggang dito po sa Bicol. Muli natin silang binalikan dahil po sa nakakaawa nilang kalagayan at nais ko po sanang ipakita po sa inyo kung ano po yung kanilang sitwasyon ngayon. Kahapon po o nung nakarang araw ay nagpunta po kami dito para po siya ay bisitahin kasama po ang team ng Love and Care. Isa po sa mga major sponsor po ng Love and Care ay nangako po kay tatay na siya po ay bibigyan ng wheelchair. Kasi po yung wheelchair na ginamit niya nung naglakad sila from Laguna to Bicol ay nasira na po. At ang kalagayan ni tatay ngayon ay talagang hirap na, hindi na rin po siya makapagsalita. Kung ikaw ang isang anak o kapamilya ay hindi mo nanaising makita yung ganitong kalagayan ng iyong minamahal sa buhay. Kaya kami po ay muling nagbabalik at nagpapasalamat kami kay Sir Wingan ng USA sa kanya pong pagbibigay po ng bagong wheelchair para po kay Tatay Roger. At maraming salamat din po sa Love and Care, kila Ma'am Marites Blas, ayan, kay Ma'am MJD, Jeremiah TV Vlog, kay Nora Balbastro, Kitty Ray, May 6 TV Official, and Lilibet Florendo sa kanilang pagpasyal dito po sa lugar na ito kung saan nakapanuluyan sila Tatay Rogelio. So sa kasalukuyan po itong bahay po na ito ay hindi po nila pag-aari, ito po ay pansamantalang abandonado, pero nagpakita na rin po yung may-ari dito at sila po ay pinapaalis na nga po dito sa bahay. So ngayon po ay kailangan nilang maghanap ng lilipatan. Mayroon man pong bahay yung kapatid ko ni Tatay Rogelio dito lang po sa malapit ay wala naman pong tubig dahil yung kanilang bomba o yung pinaka picture po ng bomba ay nasira na po. So hirap na hirap din sila na kung saan sila kukuha at malayo po yung iniigiban ng tubig para po sa kanila dyan. So malaki pa rin po yung pinaka problema. So ngayon po ay samahan niyo po kami at bibisitahin po natin ngayon sila Tatay Rogelio kasama po yung kanyang anak. God bless po sa ating lahat. Magandang buhay po. Ayan. Tao po. Nakakatuwang pagmasdan na sa pagpasok ko sa tahanang ito ay makikita mo ang isang anak na nag-aasikaso ng pagkain para sa kanyang ama. Dahil ang kanyang ama ay nasa hirap na kalagayan. Ang ama po ni Romel ay biktima ng stroke. Kaya po hindi na po niya kayang kumilos para sa kanyang sarili. At kaya nga po ito po si Romel ang siyang gumagabay at nag-aasikaso sa kanyang ama mula pa nang ito ay magkasakit. Magandang araw Romel. Ayan, kumusta naman kayo ni tatay ngayon? Maayos naman po. So sa kalagayan ninyo ngayon, ano yung gusto mong mangyari sana sa buhay nyo? Gusto ko mangyari sana sa buhay na simple lang po. Magkaroon ng sariling bahay. Magkaroon ng panghanap buhay na kahit man ng tricycle kasi yun lang po talaga yung trabaho na medyo ko kaya-kayanin kasi may fractured po ako eh. Ano po yan, una pa. Na ano yan? Sa motor. Nabangga ka? Na-aksidente po sa motor. Nagkaroon akong fracture. Kay tatay, anong pangarap mo sa kalagayan niya ngayon? Nakakahabag ang kanilang kalagayan na sa kabila pa ng lahat ng ito ay wala pa silang sariling tirahan. Ang kanila lamang na pinanunuluyan ngayon ay isang abandonadong bahay na nung nalaman ng may-ari na sila ay nakatira dito ay nais na rin silang paalisin.
ano na lang ang naghihintay na bukas para sa mag-amang Rogelio at Romel. Kadalasan ay wala pang trabahong matino. Ang trabaho niya ay pamamasada lamang ng tricycle kapag mayroong nagpapapasada sa kanila. At ang maliit na kinikita ay pinagkakasya para sa 3 bibig at sa mga alaga na umaasa rin sa kanila. Kahit pa, wala naman po baka kundi gumaling. Kahit pa unti-unti, utay-utay po baga. Ang nga lang po siyempre, hindi po natin masigurado kasi may edad na po ba. May edad na po kaya hindi natin sigurado kung Ilan taon na? recover niya Ilan taon na si Tata? tuloy-tuloy. Ano po, 73. 73 years old. Tapos ikaw, 33 po. 33. So matanda si tatay sa'yo ng 40 years. 50 years. Nakapag-aral ka ba, Romel? Nakapag-aaral lang po. Hanggang anong level? First year high school. First year high school. Tapos nun, Hindi na po ako bakit? Yung ano po? Tinamad na. Tinamad ka na mag-aral dahil Yan po ano po ako sa wala pong mag-aral. ano ba, nung nagbibinata ka, nagbisyo ka ba? Hindi ko tapo. Yan, sige ako yun. Pinamit na. Ngayon, Ayun. Nag-sigaret din pa rin, pero ang inom, bihira. barkada, Yung meron pa rin po, pero hindi na po makatulad noon na talagang todo. todo ngayon lang, medyo na lang. Talagang nakapokus sa para sa akin, magkaroon ko ng sarili kong tricycle sa panghanap buhay para po hindi na ako parang ipag-boundaryan pa. Mas mahirap po ba kayo nagba-boundary? Kasi pag bumiyahe ka na nagba-boundary ka, nagagasolina ka. May time po kasi alam niyo lang po baga ang hanap buhay, hindi pare-parehas. May time na malakas, may time na mahina. Kaya iba po rin po talaga pag may sarili kang gamit na hindi ka mag-aarkilahan. Makakaipon ko po ng utay-utay. Ano ang trabaho ninyo nung kayo ay nasa Maynila? Nung kami po nasa Manila pa, nagtitinda po kami ng sweet corn, yung hinimay na mais. Tapos, merong parang Meron kaming howler. Yung may polo-polo. cheese, yung mga ganun, no? May Meron. cheese, oo. Tapos yun, pa lang, alas 3, pabangon na kami ng alas 3. Malengke, tapos pagdating ng bahay, gagayak ng mga gamit, ganun. Tapos pagka, liligo, tapos diretso, yun. Magtitinda na kami maghapon na ulit. Si mama mo, Ay, wala na po. patay na siya nung time na yon. Ilang taon ka nung namatay si mama mo? Ang nanay ko pa namatay yung 2000... Or ba yan? Okay. 2005 yan. Ang basta... 2004 yata ng August yun yung ganun po. So ilang taon ka nun? Mga ilang taon ka pa nun? 15 ko nga, 15 siguro, 14 ganun po. Kalimutan ko nung anong taon. Basta dun lang sa time na yung 14 or 15. Ano yung... 5 or 4. Mayroong napabalita na kayo daw yung naglakad mula Laguna hanggang dito sa Bicol. Na nag-viral sa Facebook. Tama ba? Po. Saan kayo... Anong nagbunsod sa'yo? Bakit ginawa ninyo yun? Kasi po, unang-una po sa lahat kami po yan.
po umuwi dito sa Bicol kasi si Papa ay nakapauwi na po talaga noon kasi wala na kami bahay noon kasi nasunugan po kami sa San Pedro, Laguna. Eh, ako naman po sana, gusto ko pa rin sana kaya nga lang, iniisip ko Papa, mahirap mangupahan po baga. Mahirap mangupahan pag nandun ka at lalo na wala ka naman sariling nagamitan na ayun, nga, sabi ng Papa, bumalik na lang kami dito sa Bicol para dito na lang manirahan at may mga kahit pa paano may sariling bahay. Kaya nga lang, ayun nga, sirahin yung bahay namin sa kabila. Ang layo ng Laguna hanggang dito sa Bicol. Malayo nga po. Paano nyo nakaya na maglakad lang? Bakit kailangan maglakad? Siya lang po kasi kaya yun na lang po ang ginawa ko, itinulak ko na lang siya hanggang sa nakarating na. Inisip mo ba nung bago pa lang kayo aalis na ito na lang ang gagawin ko, itutulak ko si tatay, sakay ng wheelchair? Yun na lang po. Hindi mo ba inisip yung pagod, init, gabi, di ba? Ilang araw kayo naglakad? Nasa po yun, alas nasa 3 days din po. 3 days. Bagamat hindi nakakapagsalita, ay bakas at nalalarawan sa mukha, sa aura ni Tatay Rogelio, yung pinagdaanan nilang hirap mula nung sila ay masunugan sa lugar ng Laguna hanggang sa kanilang paglalakbay ng 3 araw mula Laguna hanggang dito sa Bicol. Pagka minsan sa aking interview kay Romel ay bigla naming naririnig na si tatay ay napapaiyak dahil kada mababanggit yung hirap na pinagdaanan nilang mag-ama ay nakakaramdam siya ng pagkaawa sa kanyang sarili. Nahabag siya sa kanilang mga pinagdaanan at maging ang kanilang kasalukuyang buhay ngayon ay tumatatak pa rin sa kanilang isipan. Kailan kaya makakasilip ng magandang pag-asa ang mag-amang Romel at Rogelio? Sila ay patuloy na lumalaban sa kabila ng kanilang kalagayan. At nawa po ay makita ng lahat ang kanilang pinagdaraanan at kahit papaano po ay matulungan sila na may angat yung kanilang kalalagayan sa buhay. May bigay man lang natin yung mga basic needs ng pamilyang ito. So, paglabas nyo pa lang ng Laguna para pumunta dito sa Bicol, alam mo na ba na mahirap yung gagawin ninyo? Opo, sa akin alam ko na po yung mangyayari na gano'n. Pero sabi ko mahala na ako yung makarating lang kami ng ligtas. Hindi po biro na meron ka pang daladalahin dahil sa pagkakasunog ng inyong bahay ay pagkatapos noon ay nagpasya kayo dahil sa kawalan na dito sa tinitirhan sa Laguna dahil nasunog nga ang bahay ay naglakad naman papuntang Bicol ang mag-amang ito na umaasa na pagdating nila dito ay may magandang bukas na nag-aantay po sa kanila. Subalit ang dinatnan nila dito ay hirap din, kawalan at dinatnan ang mga kamag-anak na mayroon ding mga karamdaman. Kaya wala silang masulingan at wala silang mapuntahan para din humingi ng tulong para sa kanilang mga sarili. Kaya sinikap ni Romel na itaguyod ang kanyang ama sa abot ng kanyang makakaya dahil sa kawalan ng pinag-aralan ay nahihirapan din siyang mamasukan sa mga iba't ibang trabaho. At dahil nga po siya ay mayroong injury, nagkaroon siya ng fractured sa kanyang kanang binti at sa kaliwa, ay hindi rin siya makapasok sa mga mabibigat na trabaho na kahit naisin man niya para sila ay makatawid ay hindi rin kakayanin ng kanyang katawan.
Kaya yung sakripisyo po na ginagawa po ni Romel para sa kanyang tatay ay hindi biro, dahil siya rin po mismo ay mayroon ding karamdaman at mayroon din siyang iniindang sakit sa kanyang sariling katawan. Kaya yung pang-araw-araw na pangangailangan nila ay kahit papaano na itatawid sa paunti-unting pagtatrabaho na kanyang ginagawa. At doon sa mga taong nagbibigay sa kanila ng hanap buhay ay maraming salamat po. Dito natin makikita ang sakripisyo ng isang anak para sa magulang na alam niyang walang-wala nang magagawa para sa sarili kung hindi ang magantay ng pag-asa na pwedeng ibigay ng kanyang anak mula sa mga pinaghirapan nito. Wala kayo nasakyan? May ano naman po. Pagdating dito sa hindi na po pinasundo naman. So ibig sabihin hindi kayo dire-diretsong naglakad from Laguna to Bicol? Hindi na po nakarating. Hindi na nakarating. Kasi pagtawag namin dito sa siguro po may mga nakakita kasi nag-viral po baga yung Oo nga eh. Nag-viral yung Video. Tapos yun. Siguro yung mga relatives dito tsaka yung mga kapit-kapit bahay nakita na ganun yung Sitwasyon nyo. Ayun. Kaya tinawag nila dito sa dito. Na-focus na ako sa kami basta mahalaga kami makauwi. Yan lang yung parang pinaka goal mo. Makakauwi kami kahit na ganito ang sitwasyon, makakauwi kami. Makakauwi kahit na ganun yung sitwasyon. Makauwi ng ligtas, maayos, hindi So ano yung expect ninyo pagdating ninyo dito sa Bicol? Ano yung ine-expect mo na mangyayari? Ano yung inaasahan mong darat na ninyo dito? Ang inaasahan ko po nung dumating kami dito, lang. Ganun lang din po, parang simpleng lang din. Pamumuhay lang din ang ang dapat na sa mga kamag-anak. Anong inaasahan mo sa mga kamag-anak? Sa kamag-anak, hindi naman ako masyadong nag-aano sa mga kamag-anak. Nag-expect. May mga time na nangihingi-hingi din ako sa kanila pero hindi halos. Yan yung may time na lumalapit ako sa kanila pagka kailangan ko na pang ni Papa, pang gamot. Pinapagamot mo pa ba si tatay ngayon? Sa ngayon po hindi na ko po siya check up. Kasi ang kinikita ko nga po sa tricycle talagang sakto lang po pangkain. Ang barangay ba na tulungan kayo? Ang barangay po. Po, nung dumating kami, may galing sa dala ng itong aming kapitana. Dala nila kapitana galing daw sa munisipyo. May gamit na pang pang kagamitin sa mga bahay kasi wala pa kami halos gamit nung dumating dito. Halos ang dalang lang namin mga damit lang at saka yung wheelchair. Wala na ba pong iba? Wala naman po iba. Pagdating nyo dito, wala kayong bahay? Ay, nung dumating po kami, doon na po kami tumuloy sa bahay na yun. Uncle mo? Tapos nakatagal-tagal po siguro ng mga halos nasa 1 linggo.
Ayun nga, ano ko nga, nakita ko nga yung sitwasyon nung kisame nung kabilang bahay na ayun, nagpupugpug nga po yung ano, Semento. yung semento. Tapos, ang may-ari po kasi nito dati ay kapitbahay namin sa Manila. Ah, okay. So, ito po kasi ano, bahay na ito ay naibenta sa taga dito naman. Sa dito sa ano, Binsons, taga dito sa Binsons yung may-ari. Pero kakilala din nila ano, kilala din nila ng mga kapatid ni Papa. Tapos ngayon, nagpasya ako na ano, na dito na muna matulog. Nakita nga kami nung may-ari. Nung pumasyal siya dito, nakita kami. Tapos nga may mga ilang halos na siguro nasa 1 year na din siguro kami dito. Tagal-tagal na din, mga 1 taon na siguro o mahigit pa. Kasi dumating po kami dito 2022 September. September 5 or 6 yun. So panahon pa ng pandemic, ano? Panahon pa po, halos katatapos lang. Katatapos lang. Pandemic. Ayun po. Tapos ayun, pagdating namin dito, uli talagang ano, ibang ang pamumuhay ka dun sa atin sa Maynila. Kasi po sa Maynila, malaki ang kaibahan. Kaya nga po dito, ang karamihan ng tao dito sa probinsya ay ano, nagbubukid. Yun po, halos karamihan nagtatanim, ano. Palibasa po ako yung lumaki ako sa Maynila. Hindi naman po ako sanay dito sa ano. Yun po talaga ang ano ko. Hindi ako sanay masyadong sanay sa ano. Katulad niyang mga dito yung mga kaibigan ko dyan na talagang batak sila sa bukid. Ako po hindi. Talagang ang pinalakihan ko lang na trabaho ay mga ano lang. Mga katulad ng mga sa fabrika. Mga ganun. Tapos, So hindi mo sinubukan na magbukid? Hindi ko pa ho natatry. Hindi pa Kasi natatry. nung umuwi po kasi ako noon, nung nagbabakasyon Parang kami miyak si dito, tatay. May problema ba kay tatay? ano O nalulungkot lang siya sa naririnig? Sinasabi kasi, ano Si tatay po ay naiiyak. Kumusta tayo ang pinagdadaanan? Talagang nahihirapan ka ba ngayon? Ha? Nahihirapan ka po ngayon? Kasi talagang halos di mo na kayang kumilos, ano? Mabuti may anak ka pa na natira dito para alagaan ka. Nalulungkot siya. Gaano mo kamahal si tatay? Ang mahal na mahal po. Ang mahal po. Mahal ako. At simula po ako nung ako'y pinalaki niya. Ginawa niya po ang lahat para ako yan eh. Hanggang sa dumating ako sa ganitong udad hanggang sa nagkasakit siya. Hindi siya tumigil ng pagtatrabaho para lang sa ano. Kasi nag-iisa lang po, walang... Ano ba trabaho ni tatay dati? Ang trabaho niya dati po ni Papa sa ano po yan, vendor siya. Vendor talaga. Vendor po talaga. Papatinda siya ng fishbowl dati. Tapos kung ano, tapos yung kami na yung pag nagdalawa, kaya nag-ano nga pag malakas na hanap buhay naman po sa Sa ngayon, bilang anak, ano ang kaya mo pang ibigay para kay tatay? akin. Yun, yung pag-aalaga. Ano may ibibigay ko sa kanya, yung pag meron akong ano, gusto kong mapakain siya ng mga mga pagkain na masustansya kung tutusin lang. Kaya lang, talaga kung medyo hirap kami sa kabuhayan. Kaya kung ano lang po yung yun na lang. Para kasi
kahit po ba ang mga anak yun lang yung ano natin para makabawi tayo sa ating mga magulang. Na kailangan natin siyang na meron sa sakit, kailangan natin silang alagaan para kahit na doon man lang makabawi tayo sa ano. Pag-sakripisyo na natin nung sila'y malakas pa. Nung dumating dito ang mga vlogger, kagaya namin, ano ang naramdaman mo? Ay, masaya po. Sobrang saya. Kasi hindi po ina-expect, hindi inaasahan na ano mayroon palang tutulong na amin na ano may dadating na tulong. Hindi po inaasahan na talagang masaya po kami. Napasalamat sa mga dumadating pong blessings na hindi pa namin ina-expect, hindi namin inaasahan. Ay sana po ay ano matulungan pa po kami. Hanggat sa ano, sana ay huwag silang ano, magsawa agad. Kapag tulong nila sa mga taong katulad namin, talagang medyo hirap talaga sa buhay. May kahirapan po talaga kasi lalo yung sitwasyon namin yan. Ngayon po, ayun, ilang days na akong walang ano, biyahe. Ang ginagawa ko ngayon ayun, pagkatapos kong magigib sa umaga, papaligo ako sa paliguan. Tapos ang linis na itong ano, bahay. Tapos yan, yung tiyuhin ko naman nagluluto. Naman nagluluto. Pagka may luto na doon, ayun, punta na ako doon, tapos magdadala ko na siya ng pagkain. Papakainin ko na siya ng time. Nag-viral lang video nyo noon. May mga tumulong ba? May mga dumating bang tulong? Mayroon bang mga nagpunta dito? Ayan, Romel, maraming salamat sa mga nasabi mo, yung kung ano ngayon yung sitwasyon at mga pangyayari sa buhay ninyong mag-ama. Ayan, at ano bang may papangako mo kay tatay ngayon? Sa ngayon, sa panahon na ito ngayon, ano ang kaya mong ipangako kay tatay? Kasi 73 na siya. Hindi natin alam kung hanggang kailan, tatay. Ano po? Kung kailan tayo kukunin ni Lord. Pero sa ngayon, ano pa yung kaya mong ibigay para kay tatay? Nagawan muna po siya. Lalaan po muna ako sa kanya ng araw, ng oras. Para mapangalagaan sa maibig. Kasi ano yung pag wala ako, yung joy ko lang nandito na nag-aaga. Iba pa rin po talaga pag nandito ako. Para yun, katulad yun, pagka kapaliguan siya, maglalabas siya ng mga damit. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod sa sitwasyon ninyong dalawa ngayon? May time po minsan na pero hindi lang po kasi obligado po Kasi po, pag obligado po mag-alaga, 33 years old ka na. Hindi mo ba sinubukang magkaroon ng girlfriend? Meron po. Meron. Naiyak si tatay. Pero ano wala ngayon? Paano lang ako Dati meron. Ano, nagkahiwalay kayo? Iniwan ka o wala lang po communication? Ay dito sa lugar na to, wala po. hindi mo muna pinapangarap yung sarili mong buhay ngayon? Walang balak. Alam mo talagang
ano po mas ano po yung pagiging binata. Mas gusto mo nalang maging binata. Saka na lang po siguro pagka yung kaya ng may matatag na trabaho na po. Para naman po hindi nakakaya. So ngayon yung panahon mo ay kay tatay muna. Ito po, kay ako muna po ilalaan ng... Tay, mahal na mahal ka ng anak mo. Alam mo yon? Nararamdaman mo yung pagmamahal niya? Naiiyak po si tatay. Yan. Salamat Romel, at kumbaga kahit na ganitong kalagayan hindi mo pinapabayaan si tatay mo. No. Salamat din po kay Kuya Rodel, ang tsuhin po ni Romel, kapatid tatay Roger, na patuloy din na nag-a-assist sa kanila. Ayan, so kami po ay pansamantala magpapaalam muna. Maraming salamat sa pakikipagkwentuhan. At tay, may bago kang wheelchair ngayon. Yung dati mong wheelchair ay andoon sa sulok. So sana po ay maingatan para matagal-tagal gamitin. Ano po? At talaga naman kami po ay nagpapasalamat sa Love and Care, kay Ma'am MJD, kay Ma'am Marites Sumblas Vlog, Jeremiah TV Vlog, Nora Balbastro, Kitty Rain, May 6 TV Official, and Lilibet Florendo. And salamat din po kay Sir Wingan ng USA. Yan, so Romel, pambili ng kailangan nyo, ha? Baka merong kailangan si tatay. Ayan. Yan po ay galing kay Tita Ani Haramilla. Ayan, pa-shoutout na lang kay Tita Ani Haramilla. Salamat po, Tita Ani Haramilla. Ayan. Hi, bye-bye po. God bless. Magandang buhay. So yan mga ka-Love and Care, mga kalingap, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na subaybay sa amin at sa ating pong mga vlogs. At kayo po ang inspirasyon din namin, at sa lahat po ng ating mga supporters dyan and sponsors natin. Kayo po ang nagbibigay buhay at kulay sa lahat po ng aming mga ginagawa. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Ang hiling lang po namin ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe nyo po tayo, Rich Falcon TV. Ayan, at huwag niyo pong kalimutang pindutin ang like button at ang notification bell upang kayo po ay laging updated sa ating mga video. Suportahan din po natin Aljos Eagle na akin pong may bahay, at patuloy po nating suportahan sa adhikain nilang makatulong. Wala pong iba kung hindi ang Kalingap family. At si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rob. Suportahan din po natin Team Love and Care. Suportahan po natin ang The Jewels 5, ang Team Tigangers. Yan. Kasama po dyan ang ating mga minamahal na mga kaibigan, kapatid, mga sponsors at mga kabalin. God bless po. Magandang buhay po sa ating lahat.